is Basta Bareta, sigurado. PBS, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Tamang oras, kabayan. Iguanan kita in 15 minutos, magalisan 7 o'clock in the morning. Rubadong serbisyo. Rubadong serbisyo. Diyos maray na pagkaaga Bicolandia. Uyang unyan ang mga nagbabaga mga bareta sa programang Probadong Serbisyo Cavite. Sa ngaran ni June Bernas, ansay mga kaibahan, ako po si Rick Arnedo. Erot sa tuya mga nagbabaga mga bareta na break ang probinsya ng Camarines Sur ang record kan pinakadakol na nag-atindir sa campaign sorties kan alyansa para sa bagong Pilipinas. Sigun sa organizer, sindan enterong ugma, asin na pabilib kan probinsya ng Camarines Sur kung saan inabot nin 52,000 katao ang attendance ka mga taga-probinsya ng Camarines Sur. Dinaog ang 30,000 na attendance kan mga taga-Bulacan. Nasa indapasan ng binisita kan nakalis na mga aldaw. Inumaman kan grupo kan alyansa ang Camarines Sur asin ang liderato kan mga Villaferte kung saan iyon na yung pinaka-organisado asin preparadong probinsya sa irarom kan nasambitan ng liderato. Pagpapahiling subot ini na tunay asin pusog ang liderato ni Congressman El Rey Villaferte na yung pamayo kan Team 1 Camsur asin ni Gobernador Luigi Villaferte na iyo ang presenteng gobernador kan probinsya ng Camarines Sur kaiba si Congressman Migs Villaferte kan Rinconada area. Ipinagpasalamat man kan grupo ang magayagayang panahon na itinao sa okasyon kung saan overall naging matrayumpo ang sa idang kampanya sa Camarines Sur asin sa Kabikolan. Sigun pa man sa nakuang impormasyon kan Radyo Patrol, may maning plano na darahon sa Albay. Ang campaign sorting kan alyansa, sigun pa sa impormasyon, ninhulikan na diringkilan asin pagkabaranga kan mga politiko sa nasambitan ng probinsya. Rubadong serbisyo. Rubadong serbisyo. Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabaga mga bareta, nagpahayag man ng positibong pananaw si Congressman El Rey Villaferte, ang mabalik na gobernador kan probinsya ng Camarines Sur sa isyu kan pagdakit kan paglanding kan mga turboprop na mga eroplano o mga de-elising eroplano haling naiya pasiring duman sa Clark. Ini matapos man ang ginibong RDC meeting kahampangan mga lokal na mga opisyales nasyonal asin na opisyales nasyonal sa pangingenot ni Presidente Bongbong Marcos. Saro ini sa mga mayor na issues na idinulo kan mabalik na gobernador kan probinsya na si Gobernador El Rey Villaferte asin pigpromisahan ni Presidente na pwedeng gibuhan nin magkakanigong aksyon. Tinawan doon ni Congressman El Rey na dakula ang negatibong epekto kani sa turismo sa probinsya ng Camarines Sur na enot niya ng pigtugdas kan saan enot na magtukaw kan panahon bilang ama kan probinsya ng Camsur. Magigiramduman, petsa 30 kuta ngunya na presenteng bulan iyang plano kan pag-divert kan paglanding kan mga turboprop o de-elising mga aeroplano pasiring Clark International Airport asin bako na duman sa NAIA sa Metro Manila. Rubadong serbisyo. Rubadong serbisyo. Saro pa man sa mga natukar, iyan perang dekada ng route na tinampo kan Andaya Highway asin ang mga marhay na solusyon sa nasambitan ng problema. Katakod kan padagos sa pagtaong makanos na imahe sa probinsya. Asin ang mas pinapakanos pa ninhuli man ta ginagamit sa panraot kan mga kalaban kan mga Villaferte sa politika. Ini sa paagi kan pagbasol sa presenteng liderato sa tulong dekada ng palpak na Andaya Highway. Magigiramduman, enot nang tinawanan doon ni Congressman El Rey Villaferte sa mga naenot na mga entrevista kan tulong magkukusog na istasyon ng radyo. Nasindaan day pwedeng basulon sa nasambitan ng ipinagdudulot na problema kan Andaya Highway. Tasindaan nagigibungani nin magkanganigong paagi. Tanganing mabawasan ang makanos na idinudulot kan nasambitan ng tinampo urog na sa mga biyahero. Magigiramduman sinabi ni Congressman El Rey Villaferte na inenenot ng ipinagdulok kay Presidente Bongbong Marcos
asin sa iba pang mga opisyalis duman sa nasyonal. Tanganing magkaigwan ni magkakanigong solusyon ang palpak na disenyo kan nasambitan ng tinampo na iyo ang naging burabod nin dilihensya kan mga nagtalikod na mga panahon. Gibuman ka nagkaperang mga pasaway na mga opisyales na iyon nasa likod ka nasambitan ng patinampo. Hastang sa pinagsusurat ang baretang ini, padagos man ang inkumbinyensa, padagos man ang maraot na imahe na naidudulot ka na sa sambitan ng Andaya Highway. Urog na sa mga nag-aaragi, asin nagbabiyahe, pasiring asin palaog sa probinsya ng Camarines Sur, maging pasiring duman sa Metro Manila, asin ibang parte ka nasyon. Tinawanan doon ni Congressman El Rey Villaferte na sinda mag-arama da ibauntok na matawanan in solusyon anasambitan ng problema. Rubanong serbisyo. Dahil managuhuraw ang pag-umaw na nakukuha kan lokal na gobyerno kan probinsya ng Camarines Sur sa pamamayo ni Gobernador Luigi Villaferte. Katakod man kan akomplisimiento sa 2024 Seal of Good Financial Housekeeping hariman sa DILG. Ini katakod kan nainot na ipinaluwas kan Commission on Audit na pinagpublikar kan taon 2023 ng LGU Camarines Sur. Iyo ang third wealthiest province sa Pilipinas in terms of assets. Magigiramduman na ang Bureau of Local Government Finance BLGF. Iyo ang nagrekonosirman sa LGU Camarines Sur bilang second highest sa bilog na nasyon for the year-to-year revenue growth. Mantang ang Philippine Statistics Authority PSA, iyo nagpublikar man na ang Camarines Sur iyo ang pinakadakulang ekonomiya sa Bicol Region. Factual ang nasambitan ng mga datos, publications as in recognitions, manungod sa efisyente, epektibo as in barang na paggugobernar, as in mga revenue generating measures, revenue collection efforts kang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur. Hindi man tinawan doon ni Congressman El Rey Villaferte asin sa pakikipag-ulay man kay Gobernador Luigi Villaferte na intirong nauugma sa nasambitan ng rekonosimiento. Inisubuot ang malinaw na sampaling sa mga padagos na ng raraot sa mga Villaferte asin sa liderato sa probinsya ng Camarines Sur. Asin nagpapawarak na poorest province ang probinsya ng Camarines Sur na kunsain aram na mismo ng mga taga-probinsya na ini ang mga taong dai nagpapadangat sa mga tao asin sa mga o sa mismong probinsya ng Camarines Sur. Nakul subuot ang nagpapakalat ng mga fake news asin kaputikan urog na ang binabayadan na media digdi sa probinsya ng Camarines Sur na pera-pera lang ang usapan asin puro kaputikan panraot ang ibinabariwas sa mga taga-probinsya ng Camarines Sur. Rubanong serbisyo. Antabayan na ang masunod na programa pagpadagos kan ikinawang parte kan Rubanong Serbisyo Kaferte. Digdi sa probinsya ng Camarines Sur sa tulong makukusog na istasyon ng radyo BBS FM 91.9 haligdi Siyudad Dinaga asin sa DWEB Camsur 99.9 MHz dyan sa Rinconada area asin 99.3 Kakampi Partido. Sa ngaran ni June Bernas na sa inyong regular na kaibahan digdi sa pagbabareta. Inipon sa inyong lingkod Rick Lagarto Arnedo ang tabayanan ang masunod na programa. Rubanong serbisyo. Sa pag-igdi ko nga na purpose ko, magpasukol talaga ng salming. Kaya dahil sa pagpapasukol din sa optical is very expensive. Kaya tigrab ko ng opportunity na tinataon ni Gobernador Villaferte. Papasalamat po ako sa libreng pasalamin kasi bayo po ako ng kayahan magpasalamin. Minsan po nagkukulok ang mata ko parang sinuukit. Ako po maugmahon at may bago na po akong salamin. Hindi ko na babakalin. Kakulang tabang ka dahil sa imbis na sigagastusin mo. Mapakal mo ng mga basic needs na lang sa harong, lalo sa pagkakan. Nagpapasalamat po ako sa pamilya Villaferte, lalong-lalo na si
Gob. Maraming salamat sa inyo. Sa Bicol Party List po, ako lang napapasalamat ko po ito po yung pinapadangat na gobernador na si Mr. Luis Villafuerte at isa itong congressman na pinadangat na Kaloy na si Mr. El Rey Villafuerte at sana po, dakol pa po kamong makatarabangan na makasaraditan na tao na nangangaipo po sa inyong kama. Salamat po. Nagpapasalamat po ako maray Congressman kay Yuri Villafuerte sa pinausaguyang tabang na dahil may maliling malingawan dahil makakatabang po ng isang kuya. Salamat po kay Governor El Rey Villafuerte sa pagtaupo ng ayuda at saka pasnak. Pasalamat po ako sa nakuaming ayuda sa pamamagitan ng Kapuerte. Excited na po kami na makabalik siya pagka-gobernador. Binatulong pong tao ang matatabangan niya. Nag-evacuate po kami sa eskwelahan. Sadto pa po kami ngawan. Subali na mo baha. Abot sa diya, lampas. Malaking trauma ang naranasan namin ng bagyo. Salamat sa tulong ni Gov. Villafuerte dito sa libreng mga gamot at serbisyong Kapuerte para sa aming bayan. Natulong-tabang talaga kasi nakatulong ka muna nauna mga bulong. Araw kading sobrang walang pambili ng bulong. Nakatulong-tabang ka muna. Nag-medical ka mo sa Alusia. Malaking tulong po ito kasi sa halip na ibili namin ng gamot, maibibili na namin ng ibang bagay para sa bahay namin, mga pang-araw-araw ng pangangailangan. Salamat, Governor Luigi, na nakatulong ka mo sa baton na taon ng bulong. Sa sobrang pagtios na mo sa salamat. Nagpapasalamat akong dakul. Nakatabang ka naman sa maray. Sa ating pamilya ko. Salamat, Bob. God bless, Governor. Nagpapasalamat po ako maray Congressman kay Yuri Villafuerte sa pinausaguyang tabang na dahil may maliling malingawan dahil makakatabang po ng isang kuya. Salamat po kay Governor El Rey Villafuerte sa pagtaupo ng ayuda at saka pasnak. Pasalamat po ako sa nakuaming ayuda sa pamamagitan ng Kapuerte. Excited na po kami na makabalik siya pagka-gobernador. Binatulong pong tao ang matatabangan niya. Ang nabili ko pong services is sa optical po, sinuschedule ko pong maray, ang waliwang na paghiling, nakula pong tabang. Nagpapasalamat po ako sa lindo pong tabang sa kuya. Unang-unang ngayon salamin po. Nagpasalamin po ako tapos naghanap po akong gulong sa habo talaga. Abo po ako. Kaya gani po sa oras or half hour, kaya 10 minute lang po. Yan po ang salamin, nakaikuan. Diyos mabalos po sa indo ta. Natabangan nindo kami mga taga-digdi sa natong. Bako lang po sa kuya, pati sa mga kairiba ko iting kapwa ko mga taga-digdi na mga residente kang nato. Dako lang salamat po sa indo, Robos. Today ka na po kayo po, maghanap ng optical, maghanap ng kwarta. Mahalon po ang pagpasalamin, mahalon po ang pagpabunot, mahal po ang mga barakadon, kaya nakula pong tabang, accessible as in, tigdudulok po sa tao. Salamat po kay Governor Luigi, kay Congressman El Rey Villafuerte, kay Congressman Meigs. Nagpapasalamat po ako sa indas. More power po and super blessed po ang pangsor na yawan po kamo asin nakula pong tabang ng mga services na araw po kaini sa probinsya ni Camarines Sur. Grabe po ang pasalamat ni Kigob dahil taong kaning medical mission dun sa Moyang Barangay.
dako lang tabang ang dental mission ganyan. Kaya ikambos, nagpapasalamat kami sa iyo sa mga Villaperte. Salamat po na nakaabot mo po sindig di sa muya, na tawon po kaming bulong, takaipuan mi pong maray niyo. Salamat pong maray sa libreng bulong, Salamat po. Yan po ako igdi sa Kagnipa, nagpa-check up kan sa kuyang namamatian. Ako po tinawan in maintenance na losartan at saka amlodipine. Nagsabi po ako dyan sa paratawagin bulong kung pwede po sir niya ko, mahagad kami sa 60 days. Tinawan man po ako. Wala po talagang unra, kasi pasalamat. Ang samuyan namatian dahil first time po nga niya. And dapol pong na-benepisyohan sa caravan na ini. Lalong-lalo na po ining eye clinic. Talagang nakula po ang pasalamat niya dahil first time in our barangay na nagkaiba ng harap. Nakula po talagang pagkaiba kaining medical caravan na ini. Ugawa na po ning eye clinic and dental, saka ugawa po kita ning libreng gupit, clinic sa kuko, x-ray, ultrasound. Kadakol po talagang serbisyong itinatao na libre. Nakula pong pasalamat kay Gov. Luigi, kay Congressman El Rey at saka kay Congressman Migs. Nalamat tabi na maray. Igdi po sa Camarinesor, libre po ang bulong, libre po ang check-up, swerte. Natatouch ako. Natatouch lang ako. Ako lang pasalamat ko lang sa Caverte kasi ako lang siya natatabangan na tao. Ako po naka-avail kang mga bulong. Saka nakapasalmin pa ako. Sa kadakol-dakol ng mga tao dito sa Camarinesor, sila lang ang nakaisip na magtaon ng asistensya medikal. Thank you very much, Gov. Luigi, Congressman Migs, at saka Congressman El Rey. Gusto ko pag-avail po ng ultrasound, CBC, saka po urinalysis para po maaraman ko po na healthy po ang baby ko. Happy po ta. So, pinapangarap po namin another girl po iya ulit. Kay Governor Luigi po, thank you po. Tago po araw po kading programa. Kay Congressman Man po, El Rey Villaperte. Tapos kay Congressman Mixman po. Saka sa Bicol Saro po. Salamat po kaninyo. Nakakuakang relief goods na iniyo na dakulang tabang sa samuya at sa katikapuhan mo niyan, nakadugtong inyong relief na iniyo sa samuya. Dakulang kong tabang samuya na may relief haling DSWD. Maray man po nga nito daw pahaloy ang bagyo, yaw na po ang relief, yaw na ang tabang. Governor Luigi, El Rey Villaperte, Mix Villaperte, asin sa DSWD. Salamat pong maray sa Indo. Sana Diyos ang magbalos sa gabos na ini sa Indo. Ang kagustuhan ko sa tuyang governor, asin congressman, maitautulo sa pinakamabilis na oras. Kaya sabi niya, padarahan ng iyang bagas, asin maitaw na sa 371 households po digdi sa Santa Cruz. Sa gabos po na mga taga Santa Cruz, aram ko po, maugma naman na ngunyan. Pero dahil po sa tinawang asistensya kan sa tuya pong congressman at sa tuyang gobernador. Kaya po, dakulang maraming pasalamat sa tuyang congressman, sa tuyang gobernador, na arag po kaniya ang pagkataon ng daday po nagsasawang magtabang, lalong-lalo na po dito sa kasalitan. Maraming salamat po, Congressman El Rey Villaperte at Governor Luigi Villaperte sa pagbigay.
Salamaton pong maray. Ako po napadigdi po dahil po sa pangangaipo ko po kan magpasalming po, tadakula na po ning tabang para sa kuya po. Kasi ganluha kan matakong yan, arigan, gadoros lang. Nagluluwa, mahal dyan, makulog. Pero na didipisilan na nga ni kuta na ko. Kasi sabi ko kuta na, kung may kurta ako, sanaga kuta na. Kung mayo ka pong 5K po, sigurado po mayo ka pong salming. Pero po hindi, dahil lang po nga ni 30 minutes, may nakasalming nga na po. Kung, Gob, salamaton pong maray. Ugmahon ang tagapamukid. Talaga pong dakulaon po ni sa mong pasasalamat po na nag-agi po iningon yan. Dakulaon pong tabang ining maray na medical mission na ini. Lalong-lalo na po duman sa mga taong nagtitios, sa mayo po tindang pampadoktor, mahalon pong maray ang bayad sa mga doktor po niyan. Imbis na ibabayad po ninda, pwede na nilang kakanon. Nakatipid po, libre pa po. Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:33 din paggaga. Hanggang maan may progreso sa marhay na liderato. Ang kabuhayan mas asenso sa liderato progresibo. Good morning, Bicolandia. Good morning, Camarines Sur, Naga City. Sa mga nagdadangog sa 1st, 2nd, 3rd Partido Enrico Nada District ng One Cam Sur. Ini po ang longest running weekly episodic Saturday morning program, ang probadong serbisyo. Serbisyong Kapwerte, live na dadadangog sa tulong mo kusog na estasyon ng radyo. Hindi sa BBS FM 91.9 Basta Bareta, sigurado. Ini po si SMG, Sir Michael Garcia. Kay Banso tayo mga co-anchors na sa linya. Kakamping Rick Lagarto Arnedo. Manager, good morning. Yes, Michael, good morning. Kumusta ang Sakuyan signal, Michael? Hali digdi sa Sakuyan location. Super linaw. Dahil isang may technical difficulties, so go. Yan, subaw nagdadawag na ako. May man technical difficulties. Siyempre. Good morning mga ka-Fuerte. Good morning mga tugang. As in, welcome po sa tuyang programang Probadong Serbisyo. Ka-Fuerte. Iribahan na naman kita. Actually, bakit sa bagong amay na pagkaaga nag-iribahan, alas 6 ng pagkaaga. Sa ngaran ni Kakamping Jun Bernas. Na ngunyan medyo nagpaparahay pa. Get well to you. Anyway. Kaso syempre, pampirang bisita na ni Presidente BBM. Pampito? Pampito. Hindi ko mapasala. For the record, Pampito. Tamang bilang ko, ha? Pero but this time, nandiyan si Presidente BBM para ikampanya ang sa indang senatorial administration slate. Syempre, ang inapod na Alyansa para sa Bagong Pilipinas, di ba? Namit ko si Abi Binay. Talaga? Si Abi Binay pala, dakulang tao, salit man pala talaga. Cute. Kang crush ko yan kang college, totoo ni crush ko yan kang college. Abigail pa siya kagtungan yan, Abi na, syempre. Abi better. Sabi niya Abi better. Abi better, di ba? Pero maugmang kaulay man si Abi Binay. Naman. Ang kababayan tang si Tol Tolentino. Francis Tol Tolentino, yan. Kanswapo, nakampang miman. Mas maugmang kaulay si mga senior citizen. Senior citizen. Si mga inaapod na alpha. Si Tito Sen, tapos si Senador Ping Lacson.
Yeah, they dati naging nagka-tandem bagay kang 2022 elections. Si itong senior members of the Senate nagbabalik Totoo yan. Ako definitely bubutuhan ko si Ping Lacson. Saro yan sa mga suno ko. Saro yan sa mga bilib ako. Na talaga nagtatrabaho. Ayun po. Si Tito Soto, si Camille Villar na kaulay ko man. Kansuhapon. Very good man. Okay man. Dakul man siyang kaisipan. Dakul man siyang matibay magtaram. Saka currently siya ang representative ng Las Piñas District. Las Piñas. Tsaka nahihiling ko kaya, garo nahihiling ko sa iya, si Sinja. Garo lang siya. Itong magayo na version. I got you. Bako man sa akong kundi the way na magtaram siya, the way na magpresentar siya ng issue. Garo lang si Cynthia Villar. Garo iya nagmana. Talino, kan gayon. Kimani ang gayon. Iyo. Kimani. No sayang nga intended. day ko na-meet si pambansang kamao, Manny Pacquiao. Yan, si Manny Pacquiao. Saro yan sa gusto kong ma-meet si Saypa, si Benhor Abalos na late si Benhor. Na-meet ko si Erwin Tulfo. Kadakol kang manunodan pag iyan ang mga kaurulay mo. Kadakol kang manunodan. Kadakol kitang naaraman, Maiko, na puwerte palan ang komunikasyon kan mga senador na ini with Congressman Elry Villaferte talaga. Nahihiling ta na talagang madali lang ata nagko-coordinate ako dagos tanganing makaulita si Congressman Elry. Sige. Nahihiling ta, Maiko, na talagang sa tuyang mga lideres digdi sa probinsya ng Camarines Sur na tinitiwalaan kan administrasyon, kan mga opisyales duman sa nasyonal, pigre-respetaran. The term is pigre-respetaran. Respected. Because kan sa iyang mga kakayahan, because kan sa iyang mga ginigibo para sa probinsya ng Camarines Sur. Acknowledged and respected. Yan. Yes, acknowledged and respected. Yan ang, sa nasyonal, yan ang importante. Kung taga-probinsya ka, yan ang mga pinaka-importanting bagay. Kaya puwanan, taga-probinsya ka, pagtindog mo duman sa nasyonal, mapa-kongreso, mapa-senado, ang respeto kan mga national officials sa imo. Kumbaga, bilib sinda sa ginigibo mo, bilib sinda sa kakayahan mo, sa kapas mo. Yan ang mga importante dyan. Kaya ining sa tuyang mga butantingon yan, yan ang dapat na iniisip bago itong may nasulpot sana na mapabisto na arog ako kayan. Tapos mamaning na ipahiling pa. Ibaga? Nagkiklaim kan mga bagay-bagay na kaya niyang gibuhon, kaya niyang baguhon dawa mayo man babaguhon. Iyo baga, sa totoo lang, delikadong arugay na tao. Why? Because igwasang nahihiling. Nahihiling ka ni matao. Mga reformist, sorry igwasang nahihiling. Oo. Nahihiling ka ni tao. Minsan kayo, mga advance mag-isip, mga tama ka dyan. Magayon itong igwa siyang nahihiling, nahihiling kang ordinaryong tao. Hello? Yan. Okay na? Yan. Nawara ako Sa 20 sa 20 ko-coordinate, may tig-coordinate Sir Rick as of the moment, Yan. Okay na, Maiko? Sige, yan. Nadawag na ako. Yeah, Sige. nadawag ka po. Kasugba man nagkigwa maning simultaneous activity pero duman sa campaign kang Alyansa kang Bagong Pilipinas nagkigwa maning aktibidad ining
pagtataon nga nasa 3,000 na trabaho, permit, tapos mga medical assistance kasugma ginibud yun sa Ferticam Sur Sports Complex, inainapod na serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas, yan. Naging simultaneous man ang activity kasugma, yan. And Kadakol tao, Maiko. Yupo. Dinaog itong Bulacan na 30,000. Ang pinakadakol kaulay ko si mga taga-alyansa, 32,000 na attendees. Duman yan sa Bulacan. Pag abot nindig sa probinsya ng Camarines Sur, nalula sindakan 52,000. 52,000, probinsya ng Camarines Sur. Oo. Kamsur pa lang yan. Opo. Kamsur pa lang yan. Bako pang bilog na Bicol. So talagang talagang iba. Sabi kan si mga kaulay ko sa hapon na mga itong duman sa organizers. Ako baga nag-moderator duman sa press conference. Po. Kaulay ko, grabe, iba talaga ngaya ang level ng Camarines Sur. Na-break nyo yung record na 30,000. Biro-biroon mo yan, Maiko. 52,000 katao, ma-mobilize mo. Digdi sa probinsya ni Camarines Sur. Yan 52,000, pag sa ronda ko lang event, kaya mo ba yun i-manage, crowd control? Yes. Kamsur, kayang gibo niyan kang Kamsur. Kayang-kaya. Praktisado. Praktisado. Taon-taon na ginigibo yan. Yan ang dayaram kang mga nyaon duman sa nasyonal na sisiw. Sisiw ang pag-manage, sisiw ang pag-mobilize, sisiw ang pag-organisar. Kan arog kani ta praktisado kita dahil nga ni ta gatos na ribo pa nga ni. Kaya ta pa yan. Nagdadalagan palaog digdi sa probinsya ng Camarines Sur pag kaugma festival. Naisip ko nga sabi ko nagkataon lang na Biyernes, workday. Pero kung naggibo lang na weekend, itong campaign kasugma sa Kamsur, lagpas pa yan dyan sa iniisip na 52,000. Pero syempre dahil taman mabubutan ng schedule kang sa tuyang pangulo saka kang mismong alyansa syempre mga schedule. Anyway, sindang nag-schedule sindaan naman. Yan. Sindaan mabisita. Oo. Pero nailing mo yan, Sir Rick, sindaan nagbisita sa Camarines Sur ang tiniwalaan Villaferte, provincial government. Mayang iba. Sabi ko, baka may partido federal digdi. Nag-iisip ko, may partido. Sisay ang Partido Federal digdi. May partido federal na digdi. Mayang ibang pig-aapudan, mayang ibang pigtitiwalaan, mayang ibang pigkakaulay. Makang ibang mahiling. El Rey Villaferte lang yan. For Governor El Rey Villaferte sana. Ayan. Maski magakanto. Iyo po. Panahon kang Duterte. Sa inadalagan. Sa Villaferte magagiraray. Kawasa, respetado. Iyo po. And hiling kung ano ang kakayahan. And hiling kan nasyonal kung gurano kapadangat kan mga taga-probinsya ng Kamsur. Yan ang pinaka-importante. National figures, national officials, pag nagdidigdi sa Camarines Sur, bako sana itong bisita lang. Siyempre, may tataw man niya na insentibo mejoras para sa pagtaon ng social service. Tigtataw sa Kamsur. Tiwala na naliliquidate, na itataon ng tultul, 'di ba? Na equivalent sa mismong serbisyo, social services, 'di ba? Saka tested na, to administration, previous administration na day magigibo ang siring na mga serbisyo. Kung mayo manggiraray ang pondo na hali ki Juan de la Cruz. Naman. Totoo yan. Kundi ang punto digdi, na mamanihar ning tultul. Na ang itinatao ni Juan de la Cruz sa kaban kang gobyerno na ibabalik sa tao. Arog ba kayan ang tamang paggogobernar? Arog kayan ang dapat na sabi nga ni ika-ugma. Ang maisip sa naman na mayo kaning ning utang na buot. Kadakol bagang isyu arog kaya. Ay, dai man nga pwede ngayang utang na buot ngayon sa politiko. Dai, bako yan sa arog kayan.
Ang punto dyan, napapakarhay, asin napapanultol ang pundo kan gobyerno. Ang tiwala na itinao kan tao, na susuklian sa paagi ng tultol na serbisyo. Which is, iyo ang ina-expect mo sa mga opisyalista. Na igwang gigibuhon. Bakong itong turog sa pansitan, arog dyan sa partido. Ohoy. Sa partido sana, turog baga sa pansitan si Congressman Arnie Pontevilla. Nalataw sana pag ma-eleksyon. Iyan baga. Sige, Kita nag-obserbar sa naman. Oo, baka mag-surprise na lang yan sa Indo. Yaon na naman yan. Tapos libreng pakabit ng kuryente. Harag na naman kayo mga trada. Tapos, ang kaluluwasan, kuryente. Kukuryente yung kamo. Mga na lumang estilo, Tapos, biglang silag, Pero don't worry sa partido area. Bugawong ko ning mariribok ng mga gamgam din. Golang. Ay, in fairness, magayon unit mo, dahil nadadawagin background noise, Yan. Bago sa tuyang, mayor na tema, i-congratulate lang anong 44th batch 44th batch kang Kamsur Animation, ginibon na si completion ceremony dyan sa dyan sa Sanggo ng Palalawigan Session Hall, and congratulations. 44th yan, Iyo po, 44th, ining animation program kang province of Kamsur, katuwangan TESDA, started at, year 2006, yan, pinanginutan niya ni, then Governor, ngunya, nagbabalik Governor, Congressman El Rey Villafuerte, yan, 44 batches na po, yan. Grabe, dakulo na, And, pira na daw ang mga animators ta digdi. Kung si mga graduates kang Kamsur Animation, kung nagto-20 to 23 na batches, i-multiply mo sa 44, so igwaan na kitang nasa 2,000, Nakadak lang dyan sa Rick, may naaraman ako, naglalog sa, work from home freelance agencies, igwang mga nasa advertising agencies, ang iba, kinuha ng mga disipulo ni Sir Boom, Dayubay, Yo, si iba nyaraon man agad. Tapos, igwa na akong saro, abo lang magpabistado, siyempre baka, nasupog baka, dako yugun, aambag na sa Pixar, Pixar! Ay, very good, Disney Pixar, kaya mga Ako may pangarap ko man daw yan. Iyo, kundi, dahil lang talaga ako tinawanan nin tsansa, na magkaigwanin ito bagang marhay na kamot. Iyo po. Numero 1 yan dyan. Maraysa ng ang mga aki ko, si gamos ng mga aki ko. Si anom na aki ko, anas yan matitibay drawing. Talaga? Anas yan matitibay. Sabi ko, ay salamat. Si sa kuyang pangarap niya sa mga aki ko. Itaw, ikaw, gam-gam mo, letter M na muna, gam-gam, letter M. Dahil nga nagpupurma akong gam-gam, ang naluwas, iba. Ibang bird. Sabi ko nga ni Agom, Agom, tatoan ta kagom. Igwa ako ning set ning pang tato. Kung di ka maglangkaw si sugar ko, nagpurpundo na ako. Pundo. Yung tabaka na yung mabulong. Anyway, so iyan sabi ko, tatatoan ta ka. Hindi ka ba ngayon tatao ngayon mag-drawing? Ay sabi ko, ang gigibonta, itong stickman baga, itong kiko-kiko na stick. Sabi ko, papahiroong ko pati. Itong animated ang tato. Tato. Mayo, day tubod ang agom ko. Baka ng tribunda, taratoan. Iyo. Taratoan. So, iyan mga tugang, pakonsuelo lamang niya na pagkaan. Pero, ang katotohanan, dai mo mababakli, nadawa, guranopang, gibuhon, kalapigot, narauton. Ang liderato kan Villafuerte sa probinsya ng Camarines Sur, dai mangyayari. Asin dai mapangyayari na maraot. Saka kung nagagansid ng resibo, taoning proof, si mga bashers dyan, ang iba nga mga hali man lang sa One Kamsur, 2024 Good Financial Housekeeping, Passers, Probinsya ng Camarines Sur, si LGU mismo, nagpapatunay na mayang katotohanan ito, di ko para sabi na pag sinerge nga sa Google Puros Province,
kamsurang maluwas, ano. Yan. Dahil lang kamo to sa search engine. Isipon mo nga ni sa sa Tito Soto, sa Ping Lacson. Oh, bilib na maray. Ang punto ninda, since ngaya ang probinsya ng Camarines Sur is the wealthiest province, third wealthiest province. Dapat ngaya, dahil masayang yan. Kaya po na ng suruportaran dyan, which is iyo ang dapat nagibuhon. O kaya baga, husto na sa naman ang koordinasyon ni Congressman El Rey Villaferte digdi sa mga senador na ini. Tanganing, sabi nga ni, mas pang pagantad ang probinsya ng Camarines Sur, lalo na mabalik bilang gobernador si El Rey Villaferte. Siyempre. And magaling ko niya aramuton dahil naman sa Mandanas Garcia Doctrina, malangkaw ngayang bako ng ira nga po din, national tax allocation sa mga local government units. Siyempre, mas maadakol pang ang fundong may tataw sa mga LGUs. Dahil dyan, siyempre, aramo kada LGU man tigisipan ng mga local initiative projects si day mo kay pon mag-asa sa national government. Kung iyo man super thankful po yan and itong tig-discuss subago, Kamsur Animation, sarap pa sana yan, gwapa nga ni English Proficiency Program, ining mga tourism projects na mismong naglalawag ang income sa Camarines Sur, it was first discussed nga ni bagang ang revenue nga halos CWC ni sa golf course saka itong pagstay kang survivor sa Karamuan. Napapaduman po iyan sa scholarships. Majority po sa scholarships sa education saka sa iba pang mga social services. Kaya di kita mga last education alone ang budget ngunyan. Saka kadakol na pupunduhan. Kadakol na pupunduhan. Anyway, Maiko. Yes. Maswerte kita na pagbigyan kita ngunya na pagkaaga. Makakaibata mga tugang ang mabalik na gobernador kang probinsya ng Camarines Sur. Yan po sa linya, Congressman El Rey Villaferte. Congressman, good morning. Good morning. Good morning. Just by Naldo po sa Indoga, boss. Opo, live kita sa BBS FM, sa 91.9 BBS FM Naga. Kay bata po ang DWEB, asin ang kakampi partido, ngunya na pagkaaga, digdi po sa probadong serbisyo Cavite. We are very happy, Congressman, na makaiba ang katabi, ngunya na pagkaaga, because gusto ko pong i-congratulate ang sa imong liderato, ang probinsya ng Camarines Sur, na break kang Camarines Sur ang record sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas pag-abot sa mga nag-atindir. 52,000 tabi, Congressman. Kumusta? Actually, ang nag-confirm na nag-attend na galing sa iba't ibang bayan, over 70,000, meron pang walk-in. No? So, wow. Ito na po ang pinakamalaking alyansa ng Bagong Pilipinas Rally. Pasalamat tayo sa mga kasama nating leaders, mga mayor, supporters sa iba't ibang bayan, mga barangay captain, of course, si Governor Luigi, si Congressman Mig, si Congressman Hori sa 1st District, si Congressman Marco Gumabao, nag-mobilize din, si Congressman Nonoy Magtuto sa 3rd District. Nagtarabangan yan at maski grabe ang init ng panahon, ang iba alas 8, nandiyan na lahat, hindi sila umalis hanggang nakapagsalita ang presidente. Gumanda naman yung panahon ng bandang hapon na, pero talagang mismo si Presidente nagsabi sa amin na believe siya sa mga taga-Kamsur na kahit sobrang init ay nagtiyaga para marinig ang kanyang mensahe at mensahe ng mga nagkakandidatong senador sa alyansa. Opo, si mga senador, kumusta man po? Garo intirong pig-uumaw ang probinsya ng Camarines Sur, lalo na po ang mga Villafertes, tabi, Congressman. Well, nag-host kami ng lunch ng 11 o'clock. Gandang-ganda sila sa ating probinsya, dito sa Kapitolyo, pinaka-organized daw, pinaka-magandang venue, maganda yung Kapitolyo, maganda yung pag-host, mainit ang pagtanggap ng mga tao. Na pag-usapan rin namin yung mga priority programs dito sa Kamsur. Sabi ko, pag nanalo na sila, ay, una, itulak yung pagpondo, pagpabilis ng airport dyan sa Naga
dahil sila mismo nagka-problema. Alam nyo ba, lahat ng senador tumake off na sa Legazpi dahil after ng sunset, bawal na sila mag-take off, madilim na, walang ilaw. Sabi nga ni Senator Ping, ipapaglaban niya sa ni Senator Erwin Tulfo na una mapailawan yung runway dyan, no? Kasi bakit? Tayo lang, alam mo, ang airport sa buong mundo, dapat may ilaw. Ang Naga, wala. So, dapat meron yan. So, sabi ko, pakabitan na agad yan habang ina-upgrade. Then, pangalawa, minention ko yung high-speed rail na plano ng Bicol Saro, ng aming pamilya, na kung gagawa na po ng train from Manila to Bicol, Bicol Express, gawin ng high-speed rail. Kasi sa Vietnam nga, ginagawa na yan. No? Yung mga nagkasabing imposible raw yung Manila to Bicol ng 3 hours, hindi nila naintindihan. Ang high-speed rail ngayon, from 250 kilometers per hour, meron na ngang 500 kilometers per hour. Sabi ko, hindi naman kailangan na ganong kabilis kung kulang ang budget. Pero kung ilagay mo na lang sa 250 kilometers per hour, 1.5 hours lang ang Manila to Bicol. Yung sinasabi ng Bicol sa 3 hours, very achievable yun. Yung mga nagsasabi po na hindi kaya yun, ay sus, kayang-kaya. Meron nga 300 kilometers per hour. Ang Manila to Naga is only 377 kilometers by train. No? So, 1 hour 20 minutes lang yan. So, marami pang napag-usapan. Siguro, explain ko mamaya yung napag-usapan sa RDC meeting ni Presidente. Yes po. Mapasiring kita dyan, Tabi, Congressman Aradjan. Kundi, ang gusto ko lang pong ipunto, actually, so bago mo ipapag-uurulayan, so bago pang amay na pagkaaga, digdi po talagang nahihiling ang kakayahan kan mga Villaferte. Kaya, husto na sana po ang respeto kan mga taga-nasyonal sa probinsya ng Camarines Sur. Mayo sindang ibang dinudulok na mga politiko na yaon digdi. Mayong Fentebel ang pigdudulok, mayong kung sisipang may apelido ang pigdudulok, Villafuerte sa Natabi, Congressman. Well, nakakatuwa naman kasi alam mo naman lahat ng presidente, kahit si Presidente Duterte, hindi naman namin siya sinuportan, kay Grace po kami, pero nung nanalo siya, sa lahat ng pagbisita niya dito sa Kamsur, kami sa amin nagpunta. No? So, nakita nila ang aming sinseridad na magserbi, na walang politika. Ito si President BBM, matagal naman nating kaibigan yan at kasama natin sa partido noon na Nationalista Party. Garo pang 6 na bisita niya na, pang 7 na to sa Kamsur at tuwing bisita niya dyan sa Kapitolyo at kasama po tayo nag-host. Pwede naman silang mag-rally sa Albay, di ba ho? Pwede naman sa Sorsogon. Po, pwede. Dahil palagi na nga nasa Kamsur, no? Pero sila naman po ang napipili na dito sa Kamsur dahil maganda nga ang organization at naniniwala sila sa aming liderato. Yan nga ang maganda yung tanong mo at komento mo, Rick, dahil dapat yung mga nagtumatakbong governor, congressman, ay may connection, may pagkakaibigan, relasyon sa mga national officials. Exactly. Kasi kung tatakbo ka at mananalo ka, wala ka namang kakilalang nasyonal, hindi ka magiging epektibong congressman. Ako naman po presidente ng National Unity Party. Magpoon sa kuyang ama, si Congressman LRB, nire-respeto na sa Kongreso, sa nasyonal. Naging presidente rin po ng National Party ang aking ama, yung tinatawag na Kampi, di ba ho, nung panahon ni GMA. Ako presidente ngayon. So, hindi malayo na si Luigi Simigs, balang araw rin yan, maging national official din yan sa mga partido. So, malaking bagay po yan kasi mismo rin senador, sila nagsasabi na kaibigan nila tayo, handa silang tumulong. So, sila na po ang nag-iinisyatibo na handang-handa sila tumutulong dahil nakikita nila ang pondo ng gobyerno nakikita na ginagamit sa magandang sa tama. Paraan. No? So, yun, sa tama. So, malaking bagay yan na ang kanilang pagbisita, ang kanilang presensya, ang pagpili sa Kamsur, testimonya ng kanilang paniwala sa aming pamilya sa probinsya ng Camarines Sur. So, digdi malaw, Congressman, itong surumpay ang tubo. Hali digdi sa lokal, pasiring duman sa nasyonal, Tabi. Madali ang bulos kang mga proyekto, kang mga programa, na mapapakinabangan po kan sa tuyong mga kababayan digdi sa probinsya. Tama po, dahil 312 ang congressman sa atin na lang, ang kilala lang naman dyan, wala namang
wala namang 20 ang kilala dyan. Kahit na ikaw tanungin ko, sino bang kilala mong congressman na nasyonal? So, less than 20 lang naman talaga ang kilala dyan out of 300. Nire-respeto, pinapakinggan. At ako, ako party leader ako. Ano ibig sabihin ko yan, ang ating speaker, nagpapatawag ng mga leader ng iba't ibang partido, leader ng iba't ibang mga miyembro sa Kongreso, isa po tayo dyan. So, kaya tayo nakakahingi ng maraming pondo at si Presidente Marcos nga, sabi ko nga pang-anim na bisita na sa Kamsur. At tuwing nang pupunta siya, maraming benepisyo at ayuda nangyayari. In fact, di ba, hindi lang naman alyansa ang objective na pagbisita niya. Kung na-cover ng media, ay meron siyang service fare na nagbigay siya sa over 3,000 na mga naapektuhan ng bagyong Christine at Pipito, nagbigay ng financial assistance na tag 5,000. At ang magandang balita ay more than 30,000 families ang mabebeneficyohan niyan. Hiningi po namin, binigay namin yung lista pagkatapos ng bagyo. Ang magandang balita po, starting March 10, yung mga naapektuhan dyan, kahit papaano ay mabibigyan ng konting ayuda pa rin. At nagkaroon ng job fair, over 700, automatic hire. Yung programa ng DOLE na HOTS, hire on the spot. On the spot. Hire on the spot. So, mga nag-apply, sinuri yung kanilang kwalifikasyon, asap sila. So, yung rally po ay panghuling objective lang ng pagbisita. Nagkaroon rin ng RDC meeting, nagtulong sa tao, at marami pang ibang ginawa ating Pangulo. Opo, speaking of RDs, wait lang. Yaw na po pala si Frank Sotero kay baantang niya na pagkaaga din, with Maiko Garcia. Kaya si Benny Dicena, birthday ko niyan na aldaw. Sabi ko, sige na, mag-birthday ka muna. Happy birthday sa kay Benny at mabuhay ang mga taga-KM Partido, BBS, saka yung EBFM. Opo, tabi, Congressman. Speaking of RDC meeting, kumusta tabi, Congressman? Ano si mga mayor na napagkaurulayan duman asin masusolusyonan ngunya na ngapit na panahon? Well, napakaganda, no? First time nag-RDC meeting kasama ang presidente sa Kamsur, dyan sa Digital Transformation Center dyan sa Kapitolyo. Nandun ang governor ng Catanduanes, governor ng Camarines Norte, si Dong Padilla. Si Vice Governor Ko, yung asawa ni Governor Ko, Vice Governor Escudero. Nandun, of course, nag-attend ng ating Congressman May, Congressman Nori, ako po, si Vice Governor Sal Fortuno. Pinasalita po kami isa-isa kung ano yung mga concern, no? Pero bago kami nagsalita, nag-present po yung NEDA kung ano yung mga priority program. At ang mga priority program ng NEDA na approve ng presidente, of course, unang-una ang Kamsur Expressway, na ako po nagtulak niya nung gobernador pa ako, tinulak ni Congressman Governor Mix, nung gobernador siya, napondohan po yan nung Deputy Speaker of Finance ako. Napag-usapan din yung priority program pa sa Kabalatan Road, yung upgrading ng Naga Airport at yung PNR South Hall, no? So, pinasalita kami sa isa, no? Ang una nagsalita ay si Governor Luigi. Ang una niyang sinabi, inapila kay Presidente na yung plano ng national government at yung Manila Airport na ang mga pasahero ng papuntang Naga ay ililipat na sa Clark, imbis na sa Manila, no? So, in-explain ni Gov. Luigi na grabing pahirap yan sa Camarines Sur, effectively ay maaapektuhan ng Naga Airport. Wala nang sasakay dyan wala nang sasakay sa Naga dahil mag-Legazpi ka na lang kaysa mag-Clark. At magandang balita, sinabi na Presidente kay sa DOTR na gawa ng paraan, solusyonan, yung request ni Gov. Luigi ay bigyan ng pansin at tinanong ni Presidente sa DOTR ang masasabi nila. Ang sabi po ng DOTR ay sumulat na po si Gov. Luigi, kami, ako si Mix, Bicol Saro, si Hori sa DOTR at ginagawa nila ng paraan kung pwedeng ma-delay o ma-stop muna yung order. So magandang balita yan. Then magandang balita rin yung airport ng Naga, national government project yan. Ang sabi ng DOTR ay kailangan nila ng lupa para i-relocate yung 45 na families na informal settlers dyan. Mga informal settler, hindi yung mga may-ari. Kasi
yung may-ari, iba yung usapan doon. Babayaran sila ng DOTR basado sa korte. Pero may mga informal settler doon na hindi naman sila may lupa but doon sila na naka-star, no? So, kailangan ng 2 hektarya raw at magandang balita, si Governor Luigi nag-volunteer na merong lupa na pagsadiri ang Kapitolyo diyan sa Pili. Hindi ko kung ano eksaktong barangay, no? Pero may 2 hektarya ang pag-aari ang probinsya diyan. At sinabi ni Luigi kay President sa harap ng iba na ibibigay na lang niya ng libre yan para maayos na yung pangailangan. So maganda response. Then sinabi kailangan rin raw i-assess ng Land Bank o DBP or any financial institution ng gobyerno yung lupa diyan sa tatayuan ng airport at kung sino yung mga naapektuhan. Sinabi na rin ni Luigi yung imbis na national government ang gumawa niyan, ginawa na ng Kapitolyo. May report ng DBP kung anong valuation, appraisal. So okay na yun. So lahat ng mga problema, nagtutulungan po kami sa national government para matuloy ang airport na yan. Kaya yung mga puro daldal lang po dyan, naninira, bakit raw delay yung airport, kasalanan raw namin. Alam naman ng lahat na kami lang ang tumutulong at nagtutulak ng airport na yan. Yung mga ibang pa-epal dyan, wala naman, daldal lang naman. Alam mo, may 10 taon na yan, sino ba ang naririnig na nagtutulak? Di kami lang naman po. Pag eleksyon kami sinisiraan, pinapaalis daw yung mga tao na hindi naman totoo. Natapos na lang ang 4 na eleksyon, wala namang napaalis na isang pamilya. In fact, kami pa nga ang nagtutulong para mabigyan sila ng libreng lupa. Samantalang may mga pa-epal dyan. Alam mo naman, mga komentarista dyan, walang ginawa, siraan kami. Yung mayor ng Naga, pahiling magpa-epal, ang katotohanan, wala naman talaga silang natutulong, kundi magsalita ng magsalita, magpapogi, na wala naman talagang Iyan nga ni Congressman ang pingangalas ko. Kadakol tinataram. Pero mayo po na ipipresentar na solusyon. Ganyan naman sila eh. Alam mo, yung mga kalaban namin, magaling magsabi ng problema. Maraming mahirap sa Kamsur. Ang tanong, ano naman ang ginagawa mo? Kami, ang solusyon, pinapaaral sila. Nagtatayo kami ng college, ginagawang scholar. Kung may sakit sila, tinutulungan ng libre. Makaangon sa kahirapan. Dapat, ang mga politiko, mga nag-aspirar, inaalam yung problema at sinasabi yung solusyon, hindi yung nag-iikot, nagsasabi ng problema. Sabi ko nga, mga tao alam na nila yung problema, wag mo nang sabihin, di ba? Ang gusto ng tao yung solusyon. Ulitin ko, kagaya ng mayor ng Naga, nag-attend doon sa RDC. Ang yabang-yabang niya sa magsalita dyan sa Congressman, putulin kita, Congressman. Sa radyo. May nag-istorya sa ko. Wala namang contribution. Yes. Wala namang sinabi tungkol sa Naga Airport. May nag-istorya sa ko, taga national na media. Dahil ko nasasabihin kung anong affiliation. Totoo po initabi, Congressman, na mantang nagtataram si PBBM, nagpipirit na magsingit mag-epal, inipong mayor kang Naga City. Ano po talaga nangyari? Well, si Mayor Legasyon nag-attend doon. Bilang mayor ng Naga City, ang problema, si Presidente, alam mo, may sa mga meeting may protocol, may sistema, no? Exactly. So habang nagsasalita si Presidente, hindi pa tapos, gusto yata magpasikat, gusto magsalita, magpasikat, nagsabi siya, Mr. President, tuloy, sinabi ni President BBM sa kay Mayor Legasyon, sabi niya, pwede ba hong patapusin niyo muna ako, magsalita, sasabihin ko na muna yung mga kailangan ko sabihin ng Presidente na dapat naman talaga. At mamaya ka na magsalita. Pero sabi ng Presidente, pero kung hindi ka makapag-antay, di sige, magsalita ka na. O di parang napahiya siya, di ba? Sabi niya, hindi na lang raw siya magsasalita. So, nung panahon na pinapasalita na lahat, sa kay Gov. Luigi, hindi na siya nagsalita. Alam mo, sa atin na lang, bastos po yun na nagsasalita ang Pangulo.
na na sisingit ka kasi may oras at panahon na magsalita ka kasi bibigyan naman lahat at merong presiding officer nandun si presidente, nandun yung chairman ng RDC si Dong Padilla. Dapat magtaas siya ng kamay. Kortesiya. Hindi dapat magtaas siya ng kamay pag na-acknowledge siya saka siya magsalita. Yes. Hindi pwede yung nagsasalita nagsasalita yung presidente tapos magsasabi ka sa mic, Mr. President, nagsasalita pa po yung tao, huwag mong haharangin. So, yan ang nangyari kay Legasyon hindi sumusunod ng decorum, gusto magpapogi, magpa-epal sa harap ng mga ibang tao doon. Gusto pa niya magpa-epal sa harap namin. Tuloy, nasa palpal po siya ni President na patapusin muna. O anong katapos-tapusan? Natapos ang meeting na kulang-kulang 2 oras, wala naman siyang contribution sa RDC meeting dahil yun na nga, gusto yatang magpapogi na naman na mali-mali. Hindi panahon ng pagpapogi sa meeting. Ang kailangan mga constructive na mga suggestion. Okay. So talagang legit pa lang talaga si istorya sa kuya kadtong taga media national na ano ba anyang ba't ganyan ang nyo? Ba't ganyan ang mayor nyo? Hindi marunong man lang magrespeto. Yung exact term na ginamit. Wala man lang bastos yun nangyari. Mo na nga yan, hindi na nga siya nagsalita, so nakalimutan na namin na nandun siya. Pero yung sinabi mo, totoo po yan. Talaga naman nangyari yan. At ulitin natin, makikita mo, hindi siya pwedeng maging national, hindi siya pwedeng maging congressman. Yes. Sa simpleng bagay na yan, hindi ka pwedeng saan ka nakita Pangulo nagsasalita, ihirit ka. Alam mo yan, hindi niya pwedeng ginagawa yan sa kung saan kasi makikita mo, diyan siguro sa City Hall, pwede niyang gawin yan, siya mayor. Pero ang presidente nandun, ang RDC chairman nandun, mga matataas na official ganun, pinapakita mo na hindi mo naintindihan ang rules of order. Kailangan, di ba, Mr. Chairman, may I be recognized? Tama pa, hindi. Yes. Ngayon, pag may nagsasalita, hindi ka pwedeng magsasalita sa mic na Mr. President, Mr. Chairman. Dapat magtataas ka ng kamay. Kaya, hindi talaga yung pwedeng maging congressman o anong opisyal kasi hindi siya kwalipikado at hindi niya alam ang mga protocol. Siguro ang feeling ni naintindihan ko. Ang feeling ni Mayor Nelson Legasyon garo nag-attendir siya ning homeroom PTA. Nagkaroon ng PTA meeting. Garo homeroom PTA meeting. Ang homeroom PTA, alam mo, lahat ng meeting may rules of order. Yes. Mr. Chairman, may I be recognized. Kahit na PTA, siguro pag PTA meeting nga talaga, mayor siya, gusto niya siya may hawak ng mikropono. Mali po yun. Maling-mali talaga at nakakahiya bilang mayor na ginawa niya yun. Totoo yan. Anyway, at least na-confirm ko tabi, Congressman, sa pag-istorya sa kuya. Yan po si Frank Sotero. Frank, sa imong linya, pakicheck daw. Yes, Congressman El Rey, sir. Good morning. Good morning, Frank, at sa gabos nagdadangog sa KM Partido po. Opo, pigdadawag mo si istorya mo. Ang comment mo na lang tabi kung naman si Mayor, padayaw naman, ulit na nga na isabuhi, Mayor. Anyway, Congressman, some of the good points na na-observe ni Kasodma before kini iba pa baga issue. Sa mga natawan ni emphasis, ito na po na-discuss mo sa bago, ini talagang ma-push through na upgrading kang airport. And kadakol po baga senatorial candidate na suportado ka administrasyon, ang nagpayag ng suporta, in fact, sabi ninda, with the partnership of the provincial government of Kamsur through Congressman El Rey, iningay mga project na ni mangyayari, ulit ngunyan pa lang, nagbi-build up na po, o nakapag-igwa na kami ng tie-up, as in may assurance na ini po mangyayari, and makabali duman sa 14 billion pesos na budget kan Department of DOTR, para po ma-realisar ini. So nangahulugan ini, sir, na halipot na sanan, pwede niya tong halaton, lalong-lalo na pag ini pong mga administration senators ang manggana sa babot election. Tabi, Congressman, sir? Well, basado sa survey, ang number 1, Congressman Erwin Tulfo, sa tingin ko naman maganda na talaga ang chance niya manalo. Kabarkada ko sa Congress. Malapit tayo dyan. Si Senator Ping Lacson, alam niyo naman, matagal na nating kaibigan yan. Si Senator Tito Soto, kaibigan natin yan. Si Senator Bong Revilla, kaibigan natin yan.
Senator Pia Cayetano, kaibigan natin yan. Si Senator Camille Villar, alam nyo naman, matagal na natin kaibigan ng pamilya Villar. Senator Amy Marcos, kaibigan natin yan. I mean, lahat naman sila kaibigan natin at hindi lang kakaibigan. Talagang kilala at nire-respeto tayo. Si Mayor Benhur Ardolos, naging DILG Secretary, ilang beses na pumuntang Kamsur. Kasama ko yun, ng governor ako, mayor siya. Kumbaga may relasyon kami, hindi yung mga ganyan lang na tumatakbo, bumisita. At alam niyo naman, may relasyon tayo sa kanila, kaibigan natin. At nung kausap ko sila, nilatag ko lahat ng mga problema at sinabi na tutulong sila. So, as governor, ako, pag nabigyan ulit ako ng mandato sa tiwala na ng tao at mahal na Diyos, ay makikipag-ugnayan tayo sa mga national official dahil hindi natin kayang maging epektibong gobernador at congressman kung hindi ka nire-respeto ng kapwa, senador at mga opisyal ng kabinete, di ba po? And another thing, after nung press con, nagkaroon po ako ng pagkakataon na ma-interview ng si Senator Tol Tolentino. And natanong ko po siya, may napag-uusapan hubang San Jose Airport sa national government, sa NEDA? Sabi niya, saan yan? Ano ba yan? So meaning to say, ito po mga pinapalaganap na matutuloy yung San Jose Airport dito po sa bayan ng San Jose sa Partido area, hindi nga po na pag-uusapan sa Senate, sa Metro Manila, sa NEDA, parang misinformation and disinformation na ginagawa po ng kapo na Baga Fuentebella referring to Partido area. Congressman, sir. Well, matagal na tinutulak ng pamilya Fuentebella yan, pati mayor ng San Jose yan. Una-una ito isipin mo. Ano ba meron sa San Jose at gusto nyong ilipat diyan? Ang meron diyan sa San Jose, yung gusto nilang airport, identified na ng DOTR, nagdo-donate raw ang pamilya Fuentebella ng lupa. Dahil yung matitirang airport, pag nagkaroon ng yung matitirang lupa, kung sakali man magkaroon ng airport diyan, dito doble-triple. Sinong yayaman, di ba ho? So mali. Gusto mo mag-donate ng lupa para tumaas ang value ng lupa ng ikaw may-ari. Una-una, so mga taga-Naga, Pili, turista, pupunta pa ng San Jose para lumipad. Ang unang tanong ko lang, ano ba meron sa San Jose na tourist destination? Ang tourist destination ng Camarines Sur, alam natin, sikat na sikat, CWC, di ba? So dapat, malapit sa CWC, malapit sa mga sentro siya. Hindi po sentro ang San Jose dahil kung taga-Libmanan ka, ilang oras ang biyahe mo para makarating dyan. So yung proposal na yan, hindi yan lilipad kahit kukontrahin ng mga taga-Camarines Sur yan dahil pasakit sa kanila. Kaya ito makikita mo, nag-uupo sa pamilya Fuentebella sa airport ng Pili dahil gusto nila ilipat sa kanilang lugar. So makikita mo ang pangsariling interes na mali talaga. Over 116 years na ang ganyang sistema nila. Inuuna nila yung sarili nila. Dapat unahin nila yung taong bayan. At una, dapat magpakita sila ng tourism program o project sa partido. Ang gusto ko lang tanungin kasi, Frank, sa tagal ng mga pamilya Fuentebella sa poder, meron ba, ano ba pwede nila ipagmalaking tourism program na pupuntahan sa partido? Gumawa sila ng Baybayon Festival na hindi naman, ngayon wala na. Sino ba ang nag-develop ng tourism program sa partido? Di ba kami po, nung Karamuan, pinasikat natin? Ngayon, papasikatin natin, Lagunoy, Garcio Terena, si Ruma, pagbalik ko bilang governor sa tulong ng tao, di-develop natin ang mga tourist destination sa partido. Kaya mga taga-partido, tulungan nyo po ang aming Team 1 Kamsur, Mayor, sa iba't ibang bayan, Congressman Marco, ako po as governor, Bicol Saro, papanggandahin natin ng partido. So yung issue na sa San Jose na yan, Frank, malabo yan at patunay na pang sarili lang interes nila. Opo. At dito sa bayan ng Goa, Congressman, dahil po dito sa grupo ng Team 1 Kamsur na pinapamamunuan po ni Mayor Raquel Lim na magbabalik po sa bayan ng Goa, very optimistic sila na sa inyo pong pag-upo with Mayor Raquel Lim, ito pong matagal nang nakatenggang Partido District Hospital dito po sa bayan ng Goa, finally, magagamit na at mapapakinabangan na po, hindi lang ng taga-bayan ng Goa, kundi the whole of Partido area. Kasi isa sa mga problema po sa Partido area, itong health program ng mga bayan-bayan, lalo na ng mga Fuentebella controlled municipalities. Congressman, sir.
Well, salamat, tinanong mo yan. Hindi kami taga-partido, pero lahat ng ospital sa partido. Villapuerte nagpapatakbo, ospital sa Siruma, Gatchitourena, Tinambak, Caramoan, San Jose. Ngayon, ilang taon na, panahon pa ni Governor Mix, nagpatayo ng ospital sa Goa dahil sentro yan ng partido. Anong ginawa? Pag-upo ni dating Mayor Pan, hindi ini-issue ng mayor's permit, building permit, inaagaw yung lupa. Tapos imbis na tulungan ni Congressman Pentebella dahil para sa tao, nag-file siya ng panukala na gusto niya na magpatayo ng isa pang ospital sa Goa. Meron ng ospital bakit pa niya gusto magpatayo? 'Di ba? Tapos na pati yan. So ito pakiusap ko sa mga taga-partido Goa, tulungan si Congressman Marco Gumabaw, Mayor Raquel Lim, Vice Mayor Camacho, ang Team 1 Kamsur dyan, na pag-upo namin bilang, ako po, sa tulong ng, mahal na Diyos, sa tulong ng tao talaga, bilang gobernador, uunahin natin yan na ayusin, pagandahin, patakboyin ng Goa Hospital. Pero kailangan po ng mayor dyan, nakakampi. Dahil ang mayor mag-i-issue ng building permit, mayor's permit, na kailangan talaga yan. So kung gusto ng mga taga-Goa ng tunay na pagbabago, magandang ospital, tulungan nila si Mayora Raquel Lim, Congressman Marco Gumabaw, Vice Mayor natin, Team 1 dyan, si Camacho, at ako po, dahil kaming apat magtutulungan. Opo. Isa na lang, Congressman, maitanong ko lang ito, sapagkat dito sa partido areas, especially dito po sa bayan ng Goa, maraming baga insiso, na baga nakausap ko na hindi nagustuhan yung biglang muling paglitaw nito ni Nick Enciso na dating Bicol Saro Party List Representative at binabanatan na po kayo at baga banat na minsan hindi na po katanggap-tanggap. To shed light on this matter, Congressman, ano nangyari kay Salamat, tinanong mo yan, no? Una-una, yan si Nick Enciso. 2 beses tumakbo ng party list yan, natalo yan. Talo yan. Walang hanap buhay, talo. Kinumbinsi niya ako, gusto niya mag-serve, tulungan ko raw siya. So, ginawa ko siyang Bicol Saro nominee. Kung tutusin mo, pwede naman kamag-anak ko na ibang hindi siya ang pinili. Pwede naman leader namin. Pero siya pinili namin. Akala ko nun, sincero. Ang usapan po namin, para malaman ng tao, pag nanalo ka, lahat ng project ng Bicol Saro ay ibibigay mo sa Kamsur dahil yan ang nagpapanalo sa Bicol Saro. Opo, yes sir, yes sir. Wala pa siyang 1 buwan na sa pwesto, natintara na. Yung mga project para sa Bicol Saro, nilagay niya sa iba't ibang probinsya. Sabi ko, bakit mo ginawa yan? Lumalabas, di binenta niya yan sa mga kontraktor at mga gustong kumita. Mayroon raw lumapit sa kanya, nag-offer nito, offer niya. Sabi ko, mali yan. Ang papanalo sa'yo, Bicol Saro, ang tiwala ng taon, binigay sa Bicol Saro dahil sa amin, hindi naman sa kanya. So, winarning nga namin na wag niyang gawin yan. Patuloy pa rin ng patuloy. Tinanggal na namin siya kasi ayaw namin ng abusado, corrupt. At lahat ng mga naninira sa amin tungkol dyan, lalo na isang komentarista dyan, meron po akong mga text na ni Enciso na nagmamakaawa na wag siyang tanggalin. Inaamin niya yung kasalanan niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Kaya, pag ako patuloy pa nila yung paninira na yan, ilalabas ko lahat ng text at kalokohan niya. Ang ginawa ko po, mataas na opisyal ako sa Kongreso, lahat ng project na pinag-submit niya sa iba't ibang lugar, parang mayroong Quezon, Mindoro, na wala namang Bicolano na tumulong sa kanya doon, no? So, kinausap ko yung appropriation, pinatatanggal ko yun, no? So, pahiya siya. Natanggal na siya sa pwesto, akala ko mananahimik na lang siya sa buhay niya. Siyempre, eleksyon, ginatungan ng mga kalaban, ginagamit siya. Yan ang nangyari. Pero ulit, dami kong text, dami kong prueba sa kalokohan niya. At ang rason, kaya siya tinanggal dahil abusado siya, ang project na para sa Kamsur at Bicol Saro ay pinagbenta niya sa ibang lugar.
tanong natin sa kanya, magkano ba nakuha niya dyan? Mali yan. Pero napahiya siya dahil hindi naman natuloy yung project. Nilipat namin dito sa Camsur. So yan ang katotohanan niyan. Ulitin ko lang. Sino ba ang kagaya ni Nick Enciso? Tinanggal namin. Ngayon, walang ginawa kundi manira. O di yung mayor ng San Fernando. Kami ang nagpa-mayor dyan. Tinulungan namin yan. Nung wala siyang hanap buhay. 6 na taon, binigyan namin ng trabaho. Pinabalik namin mayor. Naka 3 terms. O anong ginagawa ngayon? Tinanggal namin dahil abusado, mahilig mag-illegal quarry. Anong ginagawa? Sinisiraan kami. Pero alam ng tao yan. O yung komentarista dyan, si Joe Cabalang Usabal, nung nakasuhan ng murder, kasama ang asawa niya, kulang-kulang 2 taon, nakulong, walang hanap buhay, walang pera, kami ang nagbuhay sa kanya, pangbayad ng pangkain niya, pang-araw-araw na gastos nila, pangbayad sa abogado, kami nagbabayad. O ngayon, ang ginagawa, sinisiraan kami. So itong si Osabal, walang ginawa kundi siraan kami dahil tinanggal namin siya dahil ang daming kalokohan. Maraming kalokohan yan. Hanggang ngayon, maraming kalokohan. Saka nakakita yung Bicol News Network na opisina, nahulihan yung mga tao ni Osabal, gumagawa ng mga proposal para dyan sa asintado. Ginagamit ang printer, ginagamit ang kuryente, ginagamit ang mga resources ng Bicol News Network para sa asintado sa radyo. Lahat ng mga quotation nila sa mga kliyente nila na nandun. Hindi niya pwedeng sabihin fake news yan. Dahil pag hamon ko sa kanya, pag sinabi niya yan bukas na fake news, ilalabas ko lahat, pati CCTV na nagtatype yung mga tao niya, ginagamit ang Bicol News Network facility para sa asintado sa radyo. So, ulit, Osabal, naninira sa amin ngayon araw-araw dahil tinanggal namin, dahil abusado. Yan si Mabolo, tinanggal namin na as kakampi namin, kahit incumbent mayor, ang ginawa, sinisiraan kami. Yan si Enciso, tinanggal namin dahil abusado rin at pang sarili ko. Ang iniisip, tinanggal namin. So alam mo naman ng mga tao yan, kaya naman kami nila sinisiraan dahil sinira nila yung sarili nila. Basta kami po, maski matagal ka ng kakampi, pero kung sala, sala. 'Di ba? Kung gumawa ka ng kasalanan, hindi ka pwede sa amin. Team 1 Camsur kami, malinis na serbisyo, gusto. Ayaw namin yung mga abusado. Ngayon, kung nagkakamali yung iba dyan, di naman perfecto, huwag nilang ulitin, di ba? Pero itong tatlong ito at marami pang iba na tinatanggal namin, paulit-ulit na lang po ang mga pang-aabuso. Osabal, nako, ulit, kami nagtanggal dyan. Nag-umpisa yan si Osabal sa Villapuerte, panahon ng tatay ko. Di ba yan ang naging presidente ng Capital News Media or yung asosasyon? Si Mabolo, talunan yan, kami nagbalik. Si Enciso, talunan, kami naglagay sa pwesto. So salamat tinanong mo yan, Frank. Yung mga taong tinutulungan namin, makikita mo, ingrato at mga abusado. Sige po. From my end, dito sa partido, thank you so much, Congressman. Jemrick, balik po sa inyo. Thank you, Frank. Congressman, very well said. Ako pig-iisip-isip ko habang nag-i-interview si Frank Sotero. Midterm election kita ngunyan 2025. Si Presidente Bongbong Marcos may tulong taon patabi, Congressman. Pigihiling ko ang relasyon nindo with the administration, talagang magayunon pusog na maray, nadakul pa po ang mangyayari para sa probinsya ng Camarines Sur, lalo na pagbalik mo bilang gobernador tabi, Congressman. Well, una-una, pwede ko lang tapusin, si Governor Luigi nagsalita dyan sa RDC, sinabi niya yung problema sa airport, nagbigay siya ng solusyon. Ako po nagsalita rin, sinabi ko yung tatamanan naman tayo ng malakas na bagyo at ulan, baka this rainy season starting November. Sana wala, no? Sana wala. Pero sabi ko, mag-prepare na tayo ngayon. So, pasalamat kami tayo kay President BBM, nabubuhay niya na yung Bicol River Development Project, billion na project. Ayun. Uunahin po yung low-lying areas ng 2nd District, yan, Milaor, Minalabak, Libmanan, then yung Nabua, Bato, Baaw Lake, gagawa ng magagandang programa. No? Kasi catch basin tayo, lahat ng tubig ng Albay, bagsak sa Rinconada. Lahat ng tubig ng Camarines Norte, bagsak sa Libmanan, Kamusap. So may plano na, billion na yan, long-term project yan, pero baka hindi pa maumpisahan yan in 6 months, no? Kasi ang daming papeles, billion dadaan pa sa Korea yata magpa-fund. Sinabi ko sa kanila, pasalamat na mayroong ganyang programa, pero habang hindi pa na-implementar yan, sabi ko, baka naman pwede,
na i-dredging na yung mga low-lying areas sa Kamsur. Sabi saan? Libmanan, Kabusaw, i-dredging na yan. Bato, Baaw Lake, i-dredging na yan. Yung parte ng Nabwa, galing Albay, i-dredging na yan. So yan ang hiningi natin. Dan sinabi ko, yung Pasakaw Balatan, kung pwedeng mas madagdag ang pondohan, kasi every year, pinupondohan ng budget, 6 na taon na po ang nakalipas, kulang ang budget. So sinabi ko kay President Bongbong at sa harap ng NEDA, kung pwede na lang i-apply ng official development assistance yan, foreign fund, foreign grant, foreign loan, na para 3 taon tapos na. Kasama yung Pasakaw Balatan. So yung Pasakaw Balatan, Kamsur Expressway, sabi ko kung pwede i-foreign fund, sabi gagawa na nila ng solusyon. So maganda yon. Si Congressman Mix naman, pinasalita, simple lang naman ang mga hinihingi. Hindi naman, kasi maraming, inuna po ni Congressman Mix, sabi niya kay Pangulo, kay Secretary Bonoan, kung pwedeng mapondohan na agad yung spillway dyan sa Balatan na nasira ng bagyo, di ba? Kasi yung spillway dyan, yun ang isa lang ang daan dyan papuntang Balatan. Yung spillway na yan. Sinabi ni Mix kung pwedeng mapondohan yan, gano'n 200 million lang naman. At yung Pasakaw, yung Nabwa, Balatan Road, yung mga damage dahil sa bagyong Christine ay maayos na. So, noted, kinausap si Secretary Bonoan, binili niya si Regional Director Duarte na gawa ng paraan at mapondohan. So, yan po ang mga ni-raise ni Mix. Marami pang dapat i-raise, pero inuna muna yung mga pinaka-importante, no? So, pati yung tulay na na-damage yan, sinabi na. Then si Congressman Huari naman, of course, sinabi niya na ang problema ng Andaya Highway talaga, mali ang disenyo. At napag-usapan doon, may nagpo-propose, pwedeng private-public partnership raw, na ayun na magpopondo. May nag-propose, si Godong Padilla, sabi niya, mga taga Camarines Norte, grabe na ang kalsada sa Quezon pagdating sa Andaya Highway, sira-sira rin na kasalanan niya ng mga dating nakaupo, no? Kasi ginawa nila yan, nasisira lang ngayon, no? So kung sisisihin nila, si Congressman Hori kami, sino ba ang gumawa ng kalsadang yan, di ba? Hindi naman po kami. Sila ang gumawa at hindi na maayos. So ngayon, ang solusyon na lang dyan, ayusin na lang yan. So ni Congressman Hori, may tulay dyan sa Lupi. Ito na, sasabihin na natin sa publiko. Meron dyan tulay sa Lupi na ang sabi ng DPWH, hindi na tatagal. Anytime, baka 1 taon na lang, magiba na yan. So, ito, sasabihin natin sa publiko, sinabi na namin sa DPWH yan, sa harap ng Pangulo, na kailangan maayos agad yan kasi wag na nating antayin bumagsak yan. On record po yan, ha? Sinabi ni Congress Mori, sabi ng DPWH, aayusin nila agad. Pero ito sinasabi ko, ayusin na nila agad yan, dahil pag yan nagiba at may namatay dyan, kami hindi nagkulang sa pag-notify sa DPWH sa harap ng Presidente na yung tulay sa Lupid na yan magigiba. So malinaw yan, Rick, ha? Kasi kung may mangyari na naman dyan, hindi nila pwedeng sisihin kami, si Congressman Hori, dahil ginawa namin yung trabaho namin, no? National road yan, national lang dapat mag-ayos niyan. Then sinabi rin ni Hori, kulang-kulang 10 bilyon ang kailangan para maayos ang disenyo, construction ng Andaya Highway. 10 bilyon, hindi naman kaya ng 1, 2, 3 taon yan. Pero nagkaisa kami na ang pinakakailangan talaga, viaduct. 3 viaduct sa portion ng Andaya Highway na palaging sira ang kalsada dahil ulit, mali ang disenyo, may tubig sa ilalim. Tama? Opo. So yung viaduct na yan, hindi ko lang exactly masabi ko ano yung mga portion na yan. So yan ang sinabi ni Hori. At ako rin, gusto ko rin ibalita, nakalimutan ko na pong i-announce, yung proposal ko na magkaroon ng viaduct dyan sa Milaor, yung sa may Baraka Bridge portion, Milaor San Fernando, gagawa na natin ng viaduct. Alam mo ba yung viaduct? Ang viaduct kasi parang tulayan na free-flowing ang tubig. Opo. Kasi pag gumagawa ka ng tulay kalsada, harangan mo ang tubig, sa lakas ng tubig, masisira talaga yan. Tama, Rick? Yes. Dapat gumawa ka ng viaduct na may mga poste na tulay pero
Free pwedeng ang daloy ng river, hindi mo haharangin. So yan ang solusyon dito sa San Fernando area na magkakaroon na po ng project this year. Nakalimutan ko nga, dapat i-announce ko yan sa Facebook para alam ng tao na yung mga bagyong nangyayari sa atin, ginahanapan natin ng solusyon. Kasi kita mo naman yung Milaor, grabe. Yan rin ang solusyon sa Andaya Highway. So, Congressman Hori, Congressman Migs, ako po, Governor Luigi, kami, on record, recorded sa minutes sa meeting, nagsalita po tayo, sinabi natin ang pinaka-priority ng mga pangangailangan. Mas marami pang ang pangangailangan eh. Pero, inuna na muna namin, the limited time. Din, inulit ko rin yung airport, dapat ma-upgrade na yan. At pangalawa, sinabi ko yung train. Ito yung gusto ko explain. Yun. Merong mga naninira na mababaw isip, yung Bicol Saro na television ad, na advokasya ng Bicol Saro, advokasya namin, ang train ng PNR dapat high speed na. Yung Manila to Bicol, 3 hours, kayang-kaya yun, pwede nga 2 hours eh. So yung mga nagsasabi diyang komentarista na talagang mahina ang pag-iisip, na imposible raw mangyari. Paano imposible? Nakabiyahe kami sa ibang bansa, mag-google ka na lang. I-google mo na lang, Rick. I-google na lang nyo, Frank. I-google ka Tanong mo, gaano kabilis ang high-speed train? Okay. How fast is a high-speed train? Lumalabas, 250 to 350. Meron na ng 500 kilometers ang China eh. So pinakamababang bilis, 250, average 350. Ilagay na lang natin na 250 kilometers per hour ang ilagay na tinutulak ng Bicol Saro at kami. O di 1.5 hours lang ang Manila-Bicol. So yung nagsasabing imposible ang 3 hours, paninira ang pag-iisip. Ito na lang. Kaya pang 3 hours? Kahit na hindi high-speed train, ang ordinaryong lumang train, 160 kilometers per hour. Di 2.5 hours lang. Kasi kulang-kulang 400 kilometers lang naman ang Manila na agad, di ba, Rick? Ayo po. I-divide mo sa 250, less than 2 hours lang. Diba? Kasi kung 250 kilometers per hour sa 2 hours, di 500 na yon. So, ang 2 hours, achievable. Ang sabi ng Bicol Saro, 3 hours lang. So, ito, gusto ko lang ulitin. Pag kami kasi nagsasabi ng mga magagandang programa, normal na yung mga mahihina ang pag-iisip, naninira. Ito si Osobal, alam nyo naman. Nung gobernador ako, ginawa ko yung CWC, di ba? Di ba inaaraw-araw niya ako siraan na bakit raw ako gumagawa ng malaking fish pan? Panahon yan. Bakit raw ako gumagawa niyan sa Kapitolyo? Pero naman raw Bato Lake, Bacau Lake, meron naman river raw, doon ko na lang gawin. Hindi ka naintindihan na dapat malinis yan dahil naiinom mo yung tubig pag nag-wakeboard ka. Yes. O ano nangyari? Ano nangyari? Naging number 1 tourist destination na tayo 2010, 12. Sumikat ang Kamsur. Umasenso probinsya. Nung nagpunta siya dyan, nung lumipat siya sa atin, ay ang ganda pala. O ngayon na, araw-araw nandun nakikikain, tatawag sa akin. Nandito ako sa CWC, kasama ko, pamilya ko, pwede ba magpalibre? O, kita mo. O, pupunta siya doon. Nandito ako sa CWC, kakapilang, inaantay kita. Baka naman pwedeng pahingi ng pera dahil wala na akong panggastos. Ngayon, hindi naman niya pwedeng inigar yan dahil ilalabas ko yung mga text niya sa akin. Ay, nako. So, yung mga naninira na naman, dyan sa iba't ibang lugar na imposible daw yan, antayin na lang po nila, hindi imposible yan. Nung sinabi ko po na magpapagawa tayo ng iconic Capitol Building, di ba Frank? Di ba Rick? Iyo po. Anong ginawa? Yung kalaban namin, nag-rally pa, kinukontra pa. Hindi raw, tama yan. Ito si Osabal, mali raw yan. Ngayon, 70% tapos na. Nasan sila ngayon? Pahiya sila, hindi raw namin kayang magawa yung panaginip na yan. 70% na, pwede pumunta na po sila, makikita nila yung structure ng building, tayo na, tapos na, binububungan na. Ang sunod ng bubong, interior na. So magkakaroon tayo na iconic Capitol Building, pinakamaganda sa buong Pilipinas. Nung sinabi ko yan, noong 2020, 5 years ago, imposible, mali, di kaya. Ngayon nagawa na. CWC nagawa.
Nung sinabi ko magkaka-call center ng governor ako, hindi raw pwede. Ngayon, call center na, 3,000 empleyado, nalingawan na ng tao. Iconic building. Ngayon, sinasabi natin, tinutulak natin ng high-speed rail. Totoo yan, dahil hindi ko nga pinupost sa Facebook. Ako, si Horace si Migs, Bicol Saro Party List, Congressman, miniting na po namin ng Japanese Ambassador at yung JICA, Japan International Cooperation Agency. Hindi ko pinupost. Nag-meeting na po kami dahil sinabi namin sa Japan, Ambassador, na kung pwede nilang pondohan yan na high-speed rail. Ang sabi nga nila, gusto namin yan. Ang katotohanan, yung inapprove ng gobyerno ni Duterte, nakasama ang Chinese, bulok yun, mabagal yun. Sabi niya, kung Hapon ang gagawa niyan, mabilis, maganda. So, sinabi ko rin kay President BBM na ang Hapon, ready po. Sinabi ko na rin kay DOTR Secretary Vince Dizon na bagong appointment, agree siya na dapat high speed na, agree siya na dapat moderno na. So yung mga nagsasabing imposible, ayaw lang kasi nilang magawa dahil gusto nilang palaging mahirap ang Kamsur. Ayaw nilang mag-asenso. Pero ito ang hamon ko sa kanila, pag nagawa yan, ang unang sasakay dyan, sila. So sino ba naman ang kukontra-Rick na taga-Kamsur? Sino ang merong tamang pag-iisip? Yes. Nakukontrahin ang high-speed rail? Ordinaryong tao, negosyante, maski kalaban namin, tahimik lang, gusto nila yan. Pero yung mga kalaban namin na madaldal, kagaya ni Osabal, yung mga ibang kalaban dyan sa politiko, na hindi raw kaya, panaginip lang, maniwala ka, sila unang sasakay dyan. Kaya nila sinasabi yan, dahil hindi na talaga nila mahal ang Kamsur. So ang magkontra sa high-speed rail na tinutulak namin ng Bicol Saro, dapat umalis na sila sa Kamsur. Dahil wala silang karapatan. Dahil ito, ang magbebenepisyo po nito, mga taga-Kamsur. Yan. Bicolano Magkontra sa at buong high-speed Pilipinas. trail. Ang magkontra sa high-speed trail, kapay. Yan ang pinag-ano yan. Tabi, Congressman, na anuminan sa imong oras. Congressman, ang sa imong mensahe, tabi, sa satuyang mga kababayan sa probinsya ng Camarines Sur. Well, 66 days na lang, eleksyon na. Ako po, aming pamilya, Team 1 Kamsur, Congressman Migs, Governor Luigi, Congressman Marco, Gubabaw, Congressman Nonoy, mga mayor namin, kahapon nag-planning kami, mag-iikot po kami, tutulong sa tao, sasabihin namin ang nagawa na namin, sasabihin namin ang ginagawa pa, at higit sa lahat, mga solusyon na proyekto na ibibigay namin in the next 3 years. Yan ang gusto marinig ng tao. Hindi kagaya ng kalaban namin, hindi nag-iikot, nag-social media, nagpe-fake news, nakaupo lang. Wala naman na natutulong at puro problema lang. Kami, solusyon, proyekto. At yung mga plano ng iba po, meron dyan, nagkakandidato, ang programa raw niya, turismo. Madali ho magsabi ng turismo na programa, pero tanongin mo sa kaya, ano ba nagawa mo sa turismo? Kami po, napatunayan ko na, pinasikat natin ang Kamsur sa turismo, 2010 and 12, naging number 1 tourist destination tayo, gagawin ulit. Edukasyon, sabi ng iba, edukasyon raw priority. Dako, may higit 50,000 na po ang ating scholar sa Camarines Sur ng aming pamilya. Ang college na napagawa na, 5, nagpapagawa pa ng 10. Yan ang tunay, hindi yung gagawa nito, puro ngaw-ngaw sana. Agrikultura, number 12, highest, number 12 in the country tayo sa rice production. Ngayon, number 6 na. Pwede maging top 4, top 3. So, education, agriculture, health. Isa tayo sa pinakamagandang health program dahil yun sa healthcare on the go, medical van, araw-araw nagbibigay ng tulong, libreng x-ray, ultrasound, laboratory, dental, eye clinic. Tuloy-tuloy po yan. Mimigay tayo ng libreng bulong sa senior citizen na hindi ginagawa ng ibang probinsya yan. Health, education, agriculture, tourism, youth development, empowerment of women. Abuti pa tayo ng 2 oras para sabihin yung mga programa yan. Pero yan po ang ilalatag po namin, papahayag sa mga tao habang kami nag-iikot. At pag nabigyan po kami ng mandato sa awa ng Diyos at sa tulong ng tao, yan ang gagawin namin in the next 3 years. So malinaw po ang gagawin natin. Malinaw po ang nagawa at gagawin. So yan po, ulit, 66 days, garo na lang, kami malibot, matulong at sasabihin namin sa tao kung ano yung mga gagawin natin. Salamat sa oras, salamat po sa suporta ng media at mga taga-Kamsur sa Alyansa Rally kahapon. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Thank you, Elroy. Congressman. Mabuhay ka, mabuhay ka.
Congressman Elroy Villaferte, Frank, Yes, sir. on your end, kadakol nin mga magagayo na ipaabot ki Presidente Bongbong Marcos asin sa gobyerno nasyonal. Ito mga mayor na mga issues na iyong pigsisimbagan ngunyan. Tabi Frank, Correct. lalo na sa airport, sa train, Bicol River Basin Development, Itong mga dredgings, ano? yung mga dredgings na mangyayari, asin kung ano-ano pa. Lalo na ining Andaya Highway, na pigpaparabasol nga ni Isabela Pertina, dahil man dapat. Magayintong suggestion ni na Congressman El Rey na viaduct. Tig-search ko nga ni si structure. Sabi ko, okay ni, kung pwede man agiyan baga. Lalo na kung mga nag-agi itong mga magagamat ng mga bikulo. Pwede ni, day ni Peligro peligro. lang, sintido ko mo. Sintido ko mo. Pag may tubig, day mo pagharangon, tagagabaon talaga yan. Correct. Oo. Which is, Ang ibig pressure dapat, kayan, Frank, and Maiko, ang ginibukad tong panahon, pag tugdas kayan Andaya Highway na yan. Iyo po. Oh. Indaman kung ano man ang nagka-respond. Ako nga ni, ang pagduda ko, talagang tinuyo. Anli baga ang pondo. Anli ang repair. Yes. Oh, gustong sabihon, anli ang dilinsa. Kasi once Every year may- kadto every year kaya may madalo allocation ng yun, butas ning fans ngunyan baga syempre ba nagali pasakit kay po aning mga grabing pag-aaral, grabing attachment. So Yes, Frank. Ano 'yon? yes sir Frank. Oo, sabi ko every year may funding release. Di ba? May taon-taon na release ng fund. Kaya ang iba big to take advantage naman lugod, lalong-lalo na itong panahon na nagpa-construct kayo ng Andaya Highway. Ayun po. Kanto baga, naging mainit ang Andaya Highway kasi year-round na repair man yan kang panahon. Kung nagirumduman nindo to. Ang pigpapasol duman, Christmas season. kawasa ngaya, pigagian nga pirmi. Oo. Kung tultul ang tinampo mo, tultul ang design mo, dawa paagihan niya ning pirang gatos na ribong auto. Dahil mararaot. Iyo. Mararaot man, kundi halawig na panahon. Minimal 30 years, ganun na. Ako uninda sa dai, grabe talaga ang korupsyon dyan. Kan panahon. And Mayong Villafuerte na nagkapot kayan. yan. Kaya na pwedeng basolon ang Villafuerte kayan. Kaya naging sikat ang inapod na Andaya Highway kan panahon dahil sa ang surubahan ka to pag nagbibiyahe ka, pag naglakatog na ang tinampo mo, kamsur na. Pigu-otro nindayan ngun yan. Pigu-otro, lalo na ni Kabalang. Pigu-otro yan ngun yan. Pero kanto pang panahon na issue yan. Luma na yan, bako yan bago. And day mo pwedeng ikabit yan sa liderato kan mga Villafuerte. That's correct. Kanto, ano man yan, pag naglagatob ng tinampo, ibig sabihin niya ka na sa kulakling, purtol ng release. Ngunyan nga ni baga. Pag lagatob kang auto mo, gustong sabihin, Quezon ka na. Quezon na. Si enterong porsyon na talaga kang Andaya Highway. So, it's the road itself talaga ang problema. Di ba, Frank? Napatunayan na kapag biyahe ta, ano? Oo. Kita mismo, ang buhay na patunay. Sabi, ito nga ning nakatangko pa si Payo ko duman sa Montero. Pagkatangko kan si Payo ko sa Montero, naalog sa utak ko, dahil ko naaram ko siya na ako naglaog, siya na ako maluwas sa Santo Tomas. Iyo managgan. Pero kidding aside, dahil mo pwedeng utrohon ang araw kaya ng mga isyu. Takantong panahon, pwede pa. Ngunya na panahon, Quezon na eh. Quezon ang pinakamalala. Bako man actually Andaya Highway. Yes. Pero sa Marie, yes. Mas nakonseloan ako duman sa RDC meeting. Ay, iyo. Grabe ito. Bako nang proud ako. Muna mo talaga, nag-attendir siya ng pasensya tabi mayor ligasyon pero kung feeling mo nag-attendir ka lang ng homeroom PTA na ikaambida, dahil pwede yan. Alata na speaking of PTA, si PTA president, Frank. Araman ni Maiko. Modesty aside, nag-PTA Federation baga kita ba Maiko? Apo. Ano sa PTA nga ni? Wait until you recognize.
Pag di ka papig-recognize, di ka pwede magtaram dyan kasi out of order ka dyan, baka naklagong kang gable dyan. Totoo yan. How much more sa Kongreso? Oo. Baka mangagaw ka man, Mike. Gusto dito magkaigwa ka mong bastos na congressman? Masupog. Iyo ba ka? Iyo po. Ano ang apod mo kani? Sige daw. Hanap daw ka mo ng ibang term. Kung anong may apod mo kani sa Ginibo. Ni Mayor Nelson Ligacion sa RDC meeting. Actually, Ano pag-ibo ayaw, pwede. Padayaw. Mr. President! Mr. President! Di ba? Presidente yan, ibabatin mo, nagtataram. Ha? Sus Mariusip. Garmari site. Naman si Yorme. Basic naman yun. Uli na nga ni Santos Tina. Sus Mariusip. Day ko lubos maisip, Frank, na kaya ba yan kan sarong nagpapabistong matibay na leader, na taong leader, kapabling leader. Aram mo, iyo baga? si Nelson Ligacion, well known yan sa City Hall and those people around him, naarkin ang karakter niya. Pag itong tipong pagdaikursunada ang tinatara mo, babarahong ka. Ay, sa bagay. Babarahong ka. Habok kang Na-experience padaguson. ko yan. Pagtaram. Oo, na-experience ko yan, Tabi. Kadtong panahon sa DCGE, na nag-i-interview pa ako dyan. Oh, pag medyo dahin niya suno, talagang naano siya. Babarahon, mabatin. Sabal-sabal. Sabal-sabal. Oo. Yan ang kustumbre kayan. Taday niya man ako maistoryahan. Parang bis na ba kita, Yorme, nagkaulay? Ayo po. Anong mga banat mo? Tinira pa nga ni ko kung alalay mong bako ka man yung taga-naga? Taga-buhi ka baga? Oh, back to you. Back to you. Makasupog sa parte kan kung ika taga-naga ka, kung ika, tapos maaraman mo na arog pa lang kayo ng Ginibo duman sa RDC meeting. At ako nakulong audience. Di kang gusto. Magiti-giti pa. Tinatawanan na nga ng pagkakataon na magtaram dahil nalugod nagtaram. Oo. Anong apod kayo sa taramo na sa partido? Ha? Itong Sa buyang, apod kayan, giti-giti. Giti-giti. On the other hand, next naman, di man pwedeng masupog yung taga-naga kasi enot na enot, bako man kayo yung taga-naga. Ay, sa bagay, taga-buhi. Sa bagay. Sige. Aram nindo kung taano Ginibo kayo ng slogan naga na, may istorya kayan. Sige daw. Storya daw. Sige daw. Kan panahon, kan nagkaklase yan, I don't know kung ano si story ka to, Ateneo yata or Kusain, sa Marinaga, sa Ruiskilan sa Naga. Siyempre, daily nag-uuli si Yorme, Iyo. May pa man ba katong van, mapa katong UV Iyo. Express? Oh. Anlo na dan ka to, kung bakong AMDG bus, Peña Francia, or Bilisa. ordinary bus. Yun, Ordinary nagiruguma bus. ko yan, AMDG. Ang magsakay digdigan na. O yan ang katabagalo na dan, ha. Digdi sa may Concepcion, ining Immaculate Conception, dyan ang Drop bus off. stop. Bus stop pag yung kang panahon. Iyo, nagturog ako dyan. Nagturog ako dyan kang panahon. Oh. Ang dispatcher, ay ang conductor kan bus, pag maabot na dyan sa bus stop na yan, pero may makakurahaw yan, ina-anticipate, may mga turog na pasahero. Naga na! Diyan niya nakuha. Nagigirumduman niya kang panahon. Okay, maoragi kayo, gibo ko slogan, naga na. Naga na. Yan pala na istorya ka. Now I know. May tindang manok baga dyan sa boundary kang pili. Pili pa. Pero magayon si naging interview ta. Kana ko na kung naaraman ng mga bagong impormasyon. Lalo na digdi sa inimpig tutulod kang Bicol Saro. Ining high speed train. Ining high speed train. Well, kung di mo kasi mo naintindihan na SMRIC, kakamping Maiko, ito pagang, di mo muna naintindihan, madaog mo lang, dahil ang karakter mo basta lang magkontra, makontra ka. Iyo. Makontra ka talaga. Makontra ka talaga. Pero, dangugon mo, adalan mo, hilingon mo kung anong pinaglalatag na propwesto. Diba? Ano yan sabi yan ni SMRIC, common sense yan. Common sense. Now, Sentido common. Oo, kung hindi mo makontra ka,
dapat maglatag kang alternatibo. Tigilin ko. Persuasion. Naga to Manila 385 kilometers ang travel distance. Kung lalagan na ning rails tapos train na high speed, kaya nga ni talagang 2 oras pero syempre may mga i-consider ka man. Kaya katubod-tubod itong 3 hours. Dahil mo yan but sabihin na malagitan ng 3 hours pag napandingan mo niya na aldaw sa agap may madalagi ng 300 kilometers per hour. Baka pa yan araw. Reducing speed man yan. Sentido ko. Siyempre, may mga improvement man muna yan. May aadalan man yan. May periodo ng adjustment man pati yan. Oo. Ikaman Tig-iisip kaya ninda SM na itong release na existido ko niyan, yung gagamiton, well, sa bagong pag-aadal nga ni sa reorientation Bicol Express, bago na si moderno na tanganing kasya na ngayon itong mga bagong train. Actually, kaya kung yan ang na-discover yan, Frank. Oo. Frank. Na-discover yan pag dumanta sa PNR. Correct. Sala Yung manang ganda. unreleased kan train. Yes. Tama ang bagon, sala unreleased. Tama ang bagon, sala unreleased. Talang release. Itong Samarin Hundagwa Quezon, duman baga sa'yo na abalang maray. Dahil until now, ongoing. Kasi nga, yung track, yung railroad track, itong inagihan niya, very prone talaga sa landslide. Dapat bako duman. Ang paliwanag baka itong general manager, i-divert ito, it will take time. Divert talaga. Kasi duman, pero may nagla-landslide. Yung baga sa paliwanag tabi, sorry. Exactly. So, ngunyan, mapapatama. Tama itong sabi ni Congressman El Rey. Ang sisay man na maghabo sa development, araw kaning high-speed train na kapay. May difference ang payo. Saka mayong pagpadangat sa probinsya. Yun mayong lang yan. pagpadangat sa probinsya. Anyway, sabi nga na kanina nag-reactive day, basahon ko lang, good morning Sir Frank and tropa mo. Mayo ka bagiginibo sa taong habo mag-intindi, kundi perming sala ang interpretasyon kayan. Sinabi siya digdi, ang apuda kayan P-A-T-A-L. Dahil ko sinabing P-A-T-A-L, dahil ko binasa. Pero garo-aro. Madali unsa naman yan yung patad. Talpits. Wag gawin giba. Lagpas na kitang alas 9. May masurunod. Ayaw mo sa programa. Okay, Frank. Thank you, Frank. Anong next program, Sir, from sa partido? Partido area. Madali ba, extra lang ako. Halidig din sa partido area. SM Rick, thank you. Kakamping Michael, thank you so much. Ako po si Frank Sotaro. Good morning sa Iduga Boss. Yeah. Thank you, Kakamping Frank. Yeah. And syempre, sa ngaran kang birthday celebrant, birthday celebrator. Happy birthday to you, Happy birthday kay Papa Benny Decena. May you have many more birthdays to come. Stay healthy. And get well soon man kay Kakamping June Bernas. Tabi pa di, pakusog sana. Aram ko, permi pang latog. Tindog permi. Sige sana. Ini mapuan sa dung likod, Rick Lagarto Arnedo. Salamat kay Congressman El Rey na nakaibahan tangon niya na pagkaaga. Rick Arnedo po, mawalat ng Diyos maray na aga, madyana o masenso kita. Thank you, Sir Rick. Thank you, Sir Frank. Diyan sa partida, tabayanan masunod programa sa DWEB, masunod ongoing na ang programang Ari Barreta. Masunod na po ang Umagring Kita ng CBS-UA. Di po si SFG, Sir Michael Garcia, Basta Barreta. Sigurado! Gusto mo pang lumangoy magtampisaw sa dagat na kasing asul ng langit. Tara na tumayo sa isla ng Karama.